mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ako nga pala si Tony, 19 years old. Mayroon akong matalik na kaibigan. Siya si Joel. Hindi lang basta kaibigan, kundi matalik ko siyang katuwang simula pa noong high school. Magkapit-bahay lang kami. At bata pa lang ay magkaklase na kaming dalawa. Sabay kaming lumaki. Mula sa pagpasok sa eskwelahan araw-araw hanggang sa mga galaang walang katapusan. Dahil sa sobrang lapit ng aming loob, halos doon na ako nakatira sa bahay nila. Kumbaga ba itinuturing ko na silang sariling pamilya. Subalit sa likod ng pagiging madalas ko sa kanilang tahanan, may isang dahilan na hindi alam ni Joel. Hindi lang ang aming pagkakaibigan ang humihila sa akin pabalik-balik doon. Ang totoo, ang atin niyang si Glenda ang tunay na atraksyon para sa akin. Siya ang dahilan kung bakit laging ganado ang aking bawat pagbisita. At siya ang lihim na nagpapatibok ng puso ko sa tuwing nandoon ako. Sa edad na 30 ni Ate Glenda, ay hindi mo iisipin na ganun na ang edad niya. Dahil sa asta at itsura nito, ay mapagkakamalan mong mas bata pa siya sa amin. Napakadesente kasi niya. Laging mabango, maayos manamit kahit nasa loob lang ng bahay. At higit sa lahat ay kitang-kita ang pag-aalaga sa sarili. Pero ang pinaka nakakaakit sa kanya ay ang kanyang pagiging pilya. Tahimik siya sa umpisa. Pero kapag kinausap mo na, laging may kasamang hirit o biro na may konting kurot sa dulo. Madalas kaming maging tampulan ng tukso ni Ate Glenda sa harap ng aming barkada. Para sa iba, marahil ay biruan lang ang lahat. Pero para sa akin, may ibang bigat ang bawat salitang binibitawan niya. May mga pagkakataong tila simpleng hirit lang ito. Subalit madalas ay nararamdaman kong may malalim na kahulugan ang kanyang mga titig at bawat linya. Sa pagitan ng tawa at ngiti, doon ko naramdamang unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Isang paghanga na hindi ko na kayang itago sa sarili ko. Isang gabi, nagyaya si Joel ng inuman sa kanilang bahay bilang selebrasyon dahil sa wakas ay natanggap na siya sa trabaho. Siyempre, hindi ako tumanggi. Bukod sa masaya ko para sa aking kaibigan, alam kong may pagkakataon din akong makita si Ate Glenda. At hindi nga ako nabigo. Pagbukas ko pa lang ng gate, si Ate Glenda na agad ang bumungad sa akin habang nakatambay sa kanilang terrace. Simple lang ang kanyang ayos. Nakamaikling shorts at maluwang na puting t-shirt. Walang kahit anong kolorete sa mukha. Pero sa aking mga mata, napakalakas ng kanyang dating. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang pagiging natural niya ang lalong nagpatingkad sa kanyang angking kagandahan. Habang nakatitig ako sa kanya, hindi ko mapigilang mapaisip. Sa ganda niyang yan, bakit kaya nananatili pa siyang mag-isa? Marahil, ang sagot ay nasa pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Simula kasi nang maaga silang maulila, siya na ang tumayong ama at ina kay Joel. Isinakripisyo niya ang sariling kaligayahan at ang pagkakataong bumuo ng sariling pamilya para lang masiguradong hindi mapapabayaan ang huling habilin ng kanilang mga magulang. Sa bawat ngiti niya, may bakas ng katatagan. Pero sa likod ng mga mapunso niyang biro,
Nararamdaman ko ang isang pusong matagal nang naghihintay na may mag-alaga naman sa kanya. Uy, Tony, ang gwapo mo yata ngayon ah. Anong nakain mo? Bati niya sa akin habang nakangiti ng nakakaloko. Napakamot na lang ako sa ulo at pilit na itinago ang kaba. Sa tuwing ganun siya tumingin, pakiramdam ko ay nababasa niya ang lahat ng itinatago ko sa loob ng dibdib ko. Wala naman ate, nag-ayos lang ng kaunti. Mahirap na at baka mapag-iwanan ni Joel. May trabaho na yung tao eh. Sagot ko habang umaakyat sa hagdan ng terrace para lumapit sa kanya. Tumawa siya ng mahina, yung tawang abot hanggang mata na palaging nagpapahinto sa mundo ko. Sus, kahit naman hindi ka mag-ayos, alam mo namang may dating ka. Huwag mo masyadong galingan ha, baka may malaglag na naman sa'yo rito sa kapitbahay. Muli, ang mga salita niyang may laman. Hindi ko alam kung biro lang ba yun o may pahiwatig na siya. Huminto ako sa tapat niya, sapat na para maamoy ko ang bago niyang ligo na bango. Kung may mahulog man ate, sana handa kang sumalo. Seryosong sabi ko. Kalahating biro pero buong buo ang katotohanan. Panandali ang natahimik ang paligid. Ang mapunso niyang ngiti ay tila napalitan ng isang mapanuring tingin. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha at tinitigan ako nito ng diretso sa mata. Sa sandaling yun, nawala ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang tugtog sa loob ng bahay. Para bang kaming dalawa lang ang natitira sa mundong ito. Mapanubo ka ring bata ka, no? Mahina niyang bulong. Pero bago pa ako makasagot ay biglang bumukas ang pinto. Oh, Tony, nandiyan ka na pala. Halika na sa loob. Kanina pa malamig ang beer. Sigaw ni Tony habang may bitbit na balde ng yelo. Bumalik ang mapilyang ngiti ni Ate Glenda at kumindat sa akin bago tumalikod. Oh, ayan na ang boss mo. Pumasok ka na bago ka pa mapag-initan yan. Sumunod ako sa loob, pero ang isip ko ay naiwan sa terrace. Alam kong hindi na ito tulad ng dati. Sa gabing ito, hindi lang beer ang magpapatapang sa akin. Pagpasok ko sa sala, sinalubong agad ako ng amoy ng pulutan at ang malamig na bote ng beer. Pero kahit anong pilit kong mag-focus sa kwento ni Joel tungkol sa bago niyang trabaho, ang mga mata ko ay tila may sariling isip. Pabalik-balik ang sulyap sa kusina kung nasan si Ate Glenda. Oy Tony, parang malalim ang iniisip mo ah. Cheers muna. Hirit ni Joel, sabay abot ng baso. Cheers pre, congrats ulit. Pero bago ko pa mailapit ang baso sa labi ko, lumabas si Ate Glenda mula sa kusina. Bitbit ang isang platito ng mainit na sisi. Ipinatong niya ito sa gitna ng mesa. Pero bago siya tumayo ng tuwid, naramdaman ko ang bahagyang pagtampi ng kanyang balikat sa akin. Sinadya man o hindi, nagdulot iyon ng kuryenteng gumuhit sa buong katawan ko. Dahan-dahan sa pag-inom. Baka mamaya ay kung ano ang masabi mo yan. Bulong ni Ate Glenda na sapat lang para marinig ko. Pag-angat niya, nakita ko ang isang mapaglarong ngiti na tila ba may alam siyang hindi alam ni Joel. Ate naman, sanay na sa tagayan tong si Tony. Parang hindi mo namang kilala. Tawa ni Joel. Walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa aming tatlo. Umupo si Ate Glenda sa tapat namin. Kumuha ng isang baso at nagsalin din ng kaunti.
Gusto ko lang siguraduhin na makakauwi ng maayos ang kaibigan mo. Mahirap na, baka maligaw yan sa puso ng iba. Napulunan ako ng bahagya sa iniinom ko. Masyado nang matapang ang mga hirit niya. Tumingin ako ng diretso sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na ako umiwas. Huwag kang mag-alala, ate. Alam ko naman kung saan ang uwi ko. Kung saan ako dapat huminto. Nagkatinginan kaming dalawa. Sa ilalim ng bumbilya ng sala, kitang-kita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Isang hamon na tila naghihintay kung hanggang saan ko kayang manindigan. Lumipas ang ilang oras at ilang bote na rin ang naitumba namin. Si Joel, dahil sa pagod sa bagong trabaho at sa bilis ng tagay, ay nagsimula ng humilig sa sofa. Hindi nagtagal, narinig na namin ang mahina niyang hilik. Ang maingay na tawanan kanina ay napalitan ng tunog ng electric fan at ang mahinang pag-ugong ng refrigerator sa kusina. Dahang-dahang inilapag ni Ate Glenda ang kanyang baso. Tumingin siya kay Joel. Pagkatapos ay lumingon sa akin. May kakaibang ningning ang kanyang mga mata sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala. Lasing na ang boss mo. Mahina niyang sabi. Halos pabulong na lang para hindi magising ang kapatid. Ikaw, Tony, mukhang malakas pa ang kapit mo ah. Kailangan, ate. Mahirap nang makatulog nang hindi pa tapos ang usapan. Sagot ko habang dahang-dahang inuusod ang upuan ko palapit sa kanya. Hindi siya lumayo. Sa halip, ipinatong niya ang kanyang siko sa mesa at ipinatong ang baba sa kanyang palad. Tila ba sinusuri ang bawat guhit ng mukha ko. Anong usapan? Yung tungkol sa pag-uwi mo? O yung tungkol sa kung bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Huminga ko ng malalim. Ang tapang na nanggaling sa beer ay humalo sa matagal ko nang nararamdaman. Alam mo naman kung bakit, ate. Hindi naman ako bulag para hindi makita kung gaano ka kaganda. At hindi rin ako manhid para hindi maramdaman na iba ang bawat biro mo sa akin. Tumigil ang mundo ko nang dahan-dahan niyang iabot ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ko. Mainit ang kanyang palad. Isang haplos na tila ba nagpapatunay na hindi lang ito panaginip. Mapanubok ka talaga. Muli niyang sabi. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang asar. Alam mo bang delikado yung ginagawa mo? Bata ka pa, Tony. Marami ka pang makikilala. Pero ikaw ang gusto kong makilala ng mas malalim, Glenda. Diretsahan kong sagot. Sa unang pagkakataon ay hindi ko na idinugtong ang salitang ate. Nanlaki ng bahagya ang kanyang mga mata sa pagbanggit ko ng pangalan niya lang. Isang matamis pero tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinila niya ako palapit. Tapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Sana ay handa ka sa papasukin mo. Bulong niya bago dahang-dahang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Hindi na ako nakasagot. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila hamon na tinanggap ng buo kong pagkatao. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata na tila may sumisiklab na apoy sa ilalim ng malamlam na ilaw. Handa ako, Glenda. Matagal na akong handa. Mahina akong bulong. Sapat lang para siya ang makarinig. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang aking batok at dahang-dahang inilapit ang kanyang labi sa akin. Isang halik na nagsimula sa pag-aalinlangan. Ngunit mabilis na naging mapusok at puno ng pangungulila.
Isang pagpapatunay na hindi lang ako ang matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Dahil sa takot na magising si Joel sa sofa, dahan-dahan kaming kumalas at habang magkahawak ang kamay ay tahimik kaming nagtungo sa kanyang silid. Sa loob, ang tanging naririnig ay ang aming malalalim na hininga at ang mabilis na kabog ng aming mga dibdib. Sa gabing yon, sa ilalim ng proteksyon ng dilim at ng 4 na sulok ng kanyang kwarto, nawala ang lahat ng label. Wala ng ate, wala ng bata, at wala ng kaibigan ng kapatid. Ang tanging natira ay 2 pusong matagal nang nagkakaintindihan sa pamamagitan ng mga biro, na ngayon ay malaya nang nagpapahayag ng katotohanan. Ibinuhos namin sa isa't isa ang lahat ng emosyong itinago namin sa loob ng maraming taon. Ang bawat haplos at bawat yakap ay may kalakip na pangako, na ang gabing ito ay hindi lang bunga ng alak o ng pagkakataon, kundi simula ng isang kwentong alam naming kapwa naming paninindigan. Nang sumikat ang araw kinabukasan, alam ko sa sarili ko na hindi na magiging katulad ng dati ang pagpunta ko sa bahay ni na Joel. Dahil sa likod ng bawat ngiti at biro ni Glenda, alam ko na mayroon na kaming isang lihim na kami lang ang nakakaalam. Simula noon, naging parang isang masalimuot na laro ang bawat pagbisita ko sa kanila. Ang dating tambayan na puno ng simpleng asaran, naging pugad na ng mga nakatagong kahulugan. Tuwing pupunta ko kina Joel, doble ang kaba sa dibdib ko. Kaba dahil baka mahalata kami. At kaba dahil sa pananabik na masulyapan o mahawakan si Glenda kahit saglit. Naging eksperto kami sa pag-uusap, gamit lamang ang mga mata. Kapag nakwekwento si Joel tungkol sa kanyang trabaho, pasimpleng tumitingin sa akin si Glenda. Isang tinging nagsasabing, "Naaalala mo ba nung isang gabi?" Isang hapon, habang si Joel ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga sirang gripo sa likod bahay, naiwan kaming 2 ni Glenda sa kusina. Naghuhugas siya ng pinggan nang lapitan ko siya. "Ate, tulungan na kita," sabi ko ng malakas para marinig ni Joel sa labas. Pero ang totoo ay tumayo ako sa mismong likuran niya. Naramdaman ko ang bahagyang pagpigil niya. Hindi siya lumingon, pero narinig ko ang mahina niyang tawa. "Ang sipag mo namang bata ka, baka mapagod ka niyan." "Hindi ako napapagod, basta para sa'yo." Pulong ko sa kanyang tenga. Sapat lang para siya ang makarinig. Dahan-dahan niyang ipinatong ang basang kamay sa braso ko. Isang haplos na mabilis pero tumatagos hanggang buto. "Mag-ingat ka, Tony. Baka biglang pumasok si Joel." "Alam ko, pero mahirap magpanggap na parang wala lang, Glenda." Sagot ko. Bumitaw siya at humarap sa akin. Pitpit ang kanyang pamosong mapilyang ngiti. Yun ang hamon. Ang tamis ng bawal, nasa husay ng pagtatago. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong naging madalas ang aming mga palitan ng mensahe sa madaling araw. Nagagawa naming magkita sa labas, sa mga lugar na malayo sa aming barangay, kung saan walang makakakilala sa amin. Doon, malaya kaming magkahawak kamay. Walang ate, walang kaibigan ng kapatid, kundi kaming 2 lang. Pero sa kabila ng tamis, unti-unti ring pumapasok ang takot. Paano kung malaman ni Joel? Paano kung magtanong ang mga kapitbahay kung bakit madalas kaming magkasama sa labas? Hanggang sa isang gabi,
Habang naglalakad kami sa isang madilim na bahagi ng parke, biglang huminto si Glenda at seryosong tumingin sa akin. Tony, kung sakaling malaman ni Joel at kailangan mong pumili sa pagitan ng pagkakaibigan niyo at sa akin, ano ang gagawin mo? Natigilan ako. Yun ang tanong na matagal ko nang iniiwasang sagutin. Natigilan ako sa tanong ni Glenda. Ang parke ay balot ng dilim at ang tanging liwanag ay ang kislap sa kanyang mga mata na naghihintay ng kasagutan. Sa kabilang banda, si Joel ang kaibigang itinuring ko ng kapatid. Ang taong nagbukas ng pinto ng kanilang tahanan para sa akin. Hindi ko alam, Glenda. Pag-amin ko, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang mga kamay. Pero ang alam ko, hindi ko kayang mawala ka. Kung kailangan kong harapin ang galit ni Joel para mapanatili ka, gagawin ko. Ngumiti siya ng malungkot at hinaplos ang aking pisngi. Masyado kang matapang, Tony. Pero sa mundo nating ito, hindi sapat ang tapang lang. Nanatiling nakalapat ang kanyang palad sa aking pisngi. Tila ba sinusubukang kabisaduhin ang bawat linya ng aking mukha sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Tony, tawag niya sa pangalan ko. Hindi bilang ate, kundi bilang babaeng nagmamahal sa akin. Natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyong dalawa ni Joel. Ayokong ako ang maging dahilan ng pagkakasira ng pagkakaibigang binuo nyo simula pagkabata. Pero Glenda, hindi ba natin pwedeng ipaliwanag sa kanya na hindi natin to sinasadya? Na totoong mahal kita? Pilit kong pangatwiran, kahit alam kong sa loob-loob ko ay kinakabahan din ako. Umiling siya ng dahan-dahan at nakita ko ang pagkinang ng luha sa kanyang mga mata. Ang katotohanan, Tony, ay masakit kahit gaano pa kaganda ang pagkakabalot nito. Si Joel, siya na lang ang pamilya ko. At ikaw ang kapatid na pinili niya. Paano natin sasabihin sa kanya na ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ay may lihim palang ginagawa sa likod niya? Bumitiw siya at humakbang paatras. Isang distansyang tila naging milya-milya ang layo sa akin. Kailangan nating maghiwalay. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil mas mahal ko ang kapatid ko. At alam kong balang araw, mapapatawad mo rin ako kung bakit kailangan kong gawin to. Hindi na ako nakahuma at maglakad palayo sa akin sa gitna ng dilim. Yun na ang huling gabi na nagkita kaming dalawa ng kaming dalawa lang. Paglipas ng isang linggo, napalitaan ko na lang kay Joel na lumabas na si Glenda patungong abroad para sa isang bagong trabaho. Biglaan, walang paalam. Si Joel, walang kamalay-malay, ay malungkot pa rin nagkikwento sa akin kung gaano niya kamahal ang ate niya at kung gaano siya nagpapasalamat na nandun ako para damayan siya sa pangunguligla. Hanggang sa lumipas ang mga taon. Nanatili kaming matalik na magkaibigan ni Joel. Pero sa tuwing pupunta ko sa bahay nila at makikita ang terrace kung saan kami unang nagkausap ng seryoso ni Ate Glenda, may kirot pa rin sa aking puso. Ang aming lihim ay nanatiling nakabaon sa nakaraan. Hindi kailanman nalaman ni Joel ang nangyari sa amin ng gabing yon. Isang sakripisyong ginawa ni Glenda para manatiling buo ang aming pagkakaibigan. Sa huli, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pag-angkin. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang pagpaparaya at ang pagpili sa kung ano ang tama. Kahit na ito ang pinakamahirap na gawin. Ang kwento namin ni Glenda ay isang kabanata ng aking buhay na laging may kasamang ngiti at buntong hininga.
Isang lihim na habang buhay kong itatago. Dala ang pasasalamat na kahit sa maikling panahon, ay naramdaman ko ang tamis ng kanyang pag-ibig.